again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon na pinapakain ko yung mga stock ulit. Nasubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snub nose ko sa tainga nila. Kainin mo o pasabugin ko yung mukha mo. Mamili ka. Ano po yung reaction ninyo doon sa ulang punta rito na makbang ito with the mayor Bastin na hindi natuloy? At ngayon araw naman, nabantaan pa siya doon ni Paligon na maaaring mapupusakan kanina doon sa Northern Barangay. Alam mo, itong maisob, let me be very clear on this. Itong hakbang maisob does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisob is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censor, pagdating doon, putol, this is not good, huwag natin ilabas to. Huwag kayo ma-insulto, totoo yan, all throughout the Philippines. Kontrolado talaga. So, ganun ang so, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magbili-bili. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, I said, hindi ko naman sanay tightly control, pero adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sad to say, polluted na yung lalabas. Wala na yung kagaya ng media na freewheeling talaga. Not this time. I do not know. I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor and former president. And I'm sad. Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsahan na lang tayo, wala akong ginawang gano'n. Wala yung mga editorial, you know, pero ito, kung live diretso, mas mabuti, makinig ng tao. Wala naman ako, wala kaming, si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina, magtrabaho ko dyan. Dukdukin mo yung mukha mo dyan sa misa.
You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so what? Bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the votes. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano kaya yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado utang ina. Walang... Inday? Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Utang. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero utang inang trabaho na. Trabaho ka. Ako, like, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Hindi ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo mo, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung president. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung may mga ambisyon maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila, ay, ang ibang istorya. Okay, Semenay. Sir, maghapon. Sir, dineclare ng mainsog yung June 30 na National Protest Day. Yan yun pa ang kaliwat kanan ng ginagawang rally ngayon sa Pilipinas at sa abroad. Ano pong masasabi po ninyo dito, sir? Well, it's not, ay maisog is a group of, ano yan eh. It's not me actually. Maisog is not me and me is not maisog. Iba yan, may ibang mga ano yan, ibang tao yan. Brainchild nila yan. Mga negosyante, gano'n. Kaya nagkakalat ng gano'n. I cannot say anything. But I hope that whenever there is a rally, it should be peaceful and the people must be law-abiding.